maliksi, di mapigil ang gaslaw, galaw-gaw, ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakialam, galaw-gaw. Of the National Food Authority, mamaya, nagbibiro ka kanina na mukhang itong issue ng bigas natabunan ng maote. Pero, hindi. Anong latest po sa issue ng bigas, ma'am? Totoo ba ng report nilimitahan na ni Secretary Malabino yung importasyon natin? Para naman hindi dehado lagi ang ating mga lokal na mga magsasaka. So gusto ko lamang pong ipaliwanag muna. There are two ways to build buffer stocks of NFA. First is through palay procurement o yung pagbili namin ng mga ng palay sa mga magsasaka. At dito po nakaraang cropping season ay hindi kami masyadong nakabili ng palay dahil doon sa mataas ang farm gate price of palay. Ang support price po ng NFA ay 17 pesos per kilogram plus incentive of 70 centavos to 1 peso per kilogram. So, pinakamataas po namin bili sa tuyo at malinis na palay is 18 pesos per kilogram. Kumpara po ito doon sa farm gate price of palay nung nakaraang anihan na 19 pesos and 84 centavos at ngayon po ay 20 centavos and 20 pesos and 18 centavos na po. So malaki po ang agwat o taas ng farm gate price of palay kumpara doon sa NFA support price of palay. Kaya nga po ang amin lang po accomplishment ng procurement ng palay procurement from January to May is about 15%. Or convert po ito sa volume ay 227,000 bags as against 1.5 million target. So 15% lamang po. So ibig po sabihin, we were not able to build up our buffer stock this cropping season. So pangalawa pong alternatibo to build up our buffer stock is through rice importation. So, for approval pa po ng council, pag nag-meeting sila, at hopefully soon they will meet na yung volume of NFA procurement, NFA importation, and yung MAV. Yung pong MAV approved na yun ay 805,200 metric tons. So, initially po ang recommendation ng NFA ay 250,000 metric tons. So, ito po ay for approval pa. So, ang approved din po ng NFA Council is through yung scheme natin ay yung open tender or yung sinasabi nilang G2P na which is different doon sa dati namin ginagawa na G2G, yung government to government. Ang sinasabi po ng NFA Council dito, para po mas maging transparent ang bidding o pag-procure ng NFA o pag-import ng NFA. Dahil po doon sa open tender, ay lahat po ng kahit po private exporter or trader from other countries ay pwede po mag-bid sa amin o mag-tender ng bid. Dati po kasi in G2G, we are only dealing with the governments of Thailand and Vietnam. Dahil yung 10 countries na yon ang mayroong memorandum of agreement ang NFA na kung saan dumadaan din po yun sa bidding, although mas simple lang po yun dahil government po yung kadil namin. So, hopefully the NFA Council will meet and approve the importation. Yung pinangarap ng previous administration, ma'am, na ipinangalanda ka nila nung araw pa na makasakali, madali, na nakalipas na administrasyon. Yan kayo nangyayari doon sa present administration, yung tinatawag mo na self-sufficiency. Kakayanin ba yun? Sinasabi naman po ni Secretary Piñol at yun po ay function po yun ng Department of Agriculture. But by year 2020, ang target nila ng rice self-sufficiency. At nakikita naman natin po naman ang gobyerno ngayon na gumagalaw naman po. Salamat po dahil yung irrigation fee ay libre na sa mga magsasaka starting nung nakaraang cropping season pa. At ngayon ay continuous pa rin ang ginagawa nilang yung mechanization, pagbibigay ng mga combine harvester and other farm implements sa ating mga magsasaka to reduce the cost
and to the production cost and to reduce yung losses. At sana po sa mga ngayon po ay may mga ginagawa pa rin po Department of Agriculture na mag-develop ng mga binhi na mas matataas ang yield. So sana po sa mga susunod na panahon ay bumaba talaga ang cost of production through yung fertilizer subsidy, seed subsidy, and other ways on how to reduce the cost of production. Dahil po ang Vietnam po, ang cost of palay production sa Vietnam is 6 pesos and 53 centavos. As against do sa Philippines po, na cost of production is 12 pesos and 41 centavos. So kung yung pong Vietnam ay nagagawa po yun, sana po ang Philippine government ay magkaroon po ng todong assistance sa mga magsasaka to bring down or to reduce the cost of production. Okay, ano po yung matinding programa ng ating Department of Agriculture na under naman ng NFA po tungkol dito sa sinasabing yung talagang magkakaroon ng sapat na tayong bigas sa darating na panahon? Unang paglilinaw lamang po, ang NFA po ay hindi po under ng Department of Agriculture. Kami po ay under po ng Cabinet Secretary kay Secretary Evasco po. So under ng Office of the President po kami. So isa po kami doon sa 12 ahensya na under po doon sa kay Cabinet Secretary Evasco. Kanina po sinabi ko nga po yung hindi pa natin na-attain at ayaw naman po ito sa mga eksperto, yung rice self-sufficiency. In fact, sabi po ng mga eksperto ay 90% lamang ang rice self-sufficiency level ng Pilipinas. At by 2020, yung po target ng rice self-sufficiency. So yung po difference na 10% ng kakulangan ng bigas ng buong bansa, ay yun po ay kinukuha natin through importation. So sa taon-taon po ang NFA po ay nag-i-import po ng bigas siya ng NFA dahil nga po hindi pa tayo rice self-sufficient. So sa ngayon po ay for approval po as soon ay ma-approve po ng NFA Council yung importation natin dahil po ang kailangan pong i-build up ng NFA ang aming buffer stock. Ngayon po ang buffer stock namin ay around 8 days na lamang po. So the NFA ayon po sa LEDAC ay may mandate po ang LEDAC sa amin that at any given time the NFA buffer stock should be 15 days at any given time. Sa lahat po ng oras, araw-araw, kailangan ay 15 days lamang po. At pagdating po ng July 1st, kailangan po ay 30 days ang buffer stock namin. So sa ngayon po ay kulang na kulang po yun. So maraming salamat po at na-aprubahan naman ng NFA Council yung importation, not only of yung minimum access volume na kung saan ang pribadong sektor po ang mag-import of about 805,200 metric tons, but even the NFA is being allowed to import the volume of which will be determined by the NFA Council. Although the NFA is now proposing that 250,000 metric tons, so sana po ay mas mataas pa rin po doon. Ma'am Palab, sa bahagi po ng poverty alleviation, bahagi po yung nabanggit nyo na under ni Secretary Vasco, yung tungkol dito sa yung NFA, kasama po ba yan dun sa NAPSI na ang programa is iangat yung antas ng pamumuhay ng ating mga mamamayan? Yung po NFA ang atin po dahil kaya po under ng anti-poverty group ang NFA ay dahil po doon sa pagbibigay namin pagbebenta namin ng bigas at subsidized price, which is 27 pesos per kilogram for 25% brokens na bigas at 32 pesos per kilogram for 15% brokens na bigas. Doon po sa part po ng consumer yon. So sa part po ng mga magsasaka, yung pong presyo namin na 7 o 18 pesos per kilogram ay mas mataas naman po doon sa cost of production ng mga magsasaka ngayon na 12 pesos and 41 centavos. So meron pa rin pong return on investment or ROI ang mga magsasaka. So ang dangan nga lamang sa panahon ngayon ay mas mataas pa rin ang farm gate price of palay. So there are some proposals at pinag-uusapan na rin siguro sa mataas na kapulungan the possibility of increasing the price of palay o support price of NFA.
So sa ngayon po ay hindi na po siguro mangyayari yon dahil tapos na po ang anihan. Kung po ngayon itataasan ay baka sa traders na lamang mapunta yung benefit na yon. Talaga pong issue ay about supply. So kung talaga pong kulang ang supply, there's a tendency na talaga tumaas ang presyo. Kung tataasan po ang NFA, although kami naman po ay willing naman na pabor naman din sa ganoon dahil to help our farmers, our local farmers to increase their income. Eh, ang problema lamang po, kung ang tataas, kung yung presyong mataas na NFA, kung maaprubahan man, eh kung tataasan pa ng traders yun. So that will be the problem and the dilemma. Dahil po kung tataasan pa ng mga traders yung mataas na presyo ng NFA, kung mangyayari po yon, so ang resulta po nun ay mas mahal na bigas. Dahil pagdating po ng lean months, siyempre kung ang mga magsasaka ay kung ang mga traders ay bibili ng mas mataas na palay, sabihin mo po 25 pesos per kilogram na palay. So that would translate to about 60 pesos na presyo ng bigas. Dahil sa simpleng komputasyon po, para po tumubo ang mga traders sa kanilang pamimili, sa kanilang pagbili ng palay, times 2 po ang presyo. So if the traders will buy 25 pesos per kilogram of palay, so that would translate to 50 pesos per kilogram of rice come lean months. At yan po ay baka hindi kayanin ng ating mga magsasaka. Yun lang po nakikita kong dilemma doon. And of course, doon sa budget. If the NFA support price of palay will be increased, there should be a corresponding increase in the budget that should be given and provided sa NFA. Sir, taga Florida, Bulacan ako. Dati ko talagang well-known sa ano yan, sa palay. Kaya lang, sad to say, yung mga palayan sa amin, ginagawa ng subdivision. Isa sigurong concern na sinasabi nyo kanina, kasi mayroong power ngayon yung third party, yung mga namamaleng, yung mga namimili ng palay, pumupunta. Why not gumawa ho ang NFA ng yung sariling taga-sundo sa looban ng mga bukid at sila umamili? Para wala nang patong-patong, hindi na ho yun nagpapatong ng presyo. Ang NFA naman po, aside from the permanent buying stations that we have, actually we have 412 buying stations nationwide. Meron pa rin po kami mobile procurement teams. So ano po yung mobile procurement teams? Meron po kami mga truck na pumupunta sa mga baryo. At yung po ng manager ako ay ginagawa namin yun na nasa Tarlac ako. At yun po ang ginagawa ng NFA. Ang konsiderasyon po talaga sa marketing ng palay at pamimili namin ng palay ay the price. So kung hindi ganun kataas ang naging presyo ng palay nung nakaraan, definitely the NFA can buy. And in fact, kahit po ganun kataas ang palay, we were able to buy 227,000 or almost 228,000 bags of palay kahit na ganun kataas ang presyo. So, lahat naman po ng effort ay ginagawa ng NFA kahit na po hindi sabihin ng karamihan na dapat kami ay namimili. Yun po ay talagang function namin at yun po ay isang major na trabaho ng NFA na bago pa lamang po yung harvest, actual harvest, ay nakabukas na po ang lahat ng warehouses namin and we are conducting ugnayan activities sa mga co-ops at hanggang umabot po na nakikiusap kami sa co-op na bigyan naman tayo ng palay. Opo, yung co-op po ang nangiipit kadalasan. May number po kayo dapat na hotline para matawagan man lang ng mga magsasaka? Meron pong 0906-436-3133. Yun po yung hotline namin. And even the Malacanang group po ay meron pong hotline 88888. Apat na 8. So the concerned parties could just text yung 8888. At nagpa-function naman na po yun. Although hindi pa po ganoon kalaki yung nakakaalam nun, pero nagkaroon na po ng briefing sa Malacanang with regarding that. Kahit po talagang ganun ang effort ng NFA, ay siyempre ang mga magsasaka po ay ibebenta yung produce nila doon sa traders kasi napakataas naman po ng presyo. At sa ganun naman po ay okay lang naman po sa NFA because the farmers are earning additional income, mas malaki po ang income. Kaya lamang po kung hindi po kami magkakaroon ng ganung kadaming buffer stock, we won't have the power to influence the price of rice to go down. Dahil po ang isa pong mandato ng NFA is price and supply stabilization.
At para po pagdating ng lean months ay we could flood the market with NFA rice para po mapababa ang presyo ng bigas. So kung yung po mga traders kasi ang kanilang barometer sa pamimili ng palay at sa presyohan ng bigas ay yung po ilan ng inventaryo ng NFA sa bodega. Pag po nakita ng mga traders na hindi ganun kadami ang bigas o palay ng NFA sa bodega, siyempre traders siya, gusto nila profit. So they will have the capacity to influence to sell yung bigas nila sa mataas na presyo kasi alam nila na wala kami kakayahan na magbenta ng maraming bigas para yung presyo ay bumaba. Okay. Last time po, interviewed you sa program po. Sabi nyo, meron na lang 15 days o 8 days? 8 days yung buffer stock. 2 weeks ago pa yun. So, tapos na po. Wala na natira sa bodega ninyo, and then yet, sabi nyo rito, hindi pa rin tapos yung decision ng council at hindi pa rin napagmimitingan. Wala pang final decision yung council. Wala na natira sa bodega natin. Ipapaliwanag ko po yung pag sinasabing 8 days. Yung 8 days po, depende po doon sa national consumption requirement. The national consumption requirement is 654,400 bags of rice. Kung i-convert po natin to sa metric tons divided by 20, so that would amount to 32,720 metric tons. So hindi po naman ibig sabihin ay sa loob ng 8 araw ay mauubos na yung stocks namin dahil po hindi naman nagkakaroon ng pagkakataon na buong NFA ang nagpapakain sa buong Pilipinas. So ang market participation po natin ay about 10% lamang. Ang pinakamataas po ay 30%. So bakit po namin sinasabing 8 days? Yun lamang po ang measurement. Kung makakatupad kami doon sa LEDAC mandate na 15 days and 30 days. So, paliwanag ko po yung, bakit po 30 days pagdating ng July 1st? Actually po, hindi lamang ang NFA ang mayroong dapat na 30 days beginning July. Kailangan po yung commercial stock inventory is 30 days. Yung household stock inventory is 30 days and NFA stock is 30 days. So, a total of 90 days. Bakit po 90 days? Para po pagdating ng July, 3 months yun or 90 days yung walang halos ani ang buong bansa. So, in order to ensure that all Filipinos ay may kakainin sa loob ng 3 buwan na halos walang pagkain ng bansa. So, kailangan po 90 days yung tinatawag nating industry stocks. So, kaya po 30 days ang NFA. So, ang pagsukat po ng days, number of days is per consumption requirement at hindi po ibig sabihin ay pang 8 araw lamang ang stocks ng NFA. I-acknowledge lang natin, gentlemen and ladies, sa pagdating natin. Chairman ng Liga ng Mabutkaso sa Pilipinas, ang radio TV personality, si Chairman Mike Abe. Si DA Secretary Manny Pidol kasi talagang hindi kumbinsido na kapos tayo sa bigas. Totoo siguro, hindi dahil sa walang bigas yung ating local farmers o palay, kundi mahal lang nila binebenta. That's why hindi kayo makabili sa presyo, sa private. Kaya sa private sila nagbebenta. Yun ba totoo? Hindi tayo kinakapos sa palay. We have enough and so much supply. Doon sa presyohan lang nagkakatalo. Kapag nag-import tayo, magreklamo naman sa mga farmers na ito, which is the... Last week po, the Food Security Committee ay nagkaroon po ng meeting. Ano po yung Food Security Committee? Yung po yung Interagency Committee na nagko-compute po at nagde-determine kung mayroong kakulangan ng bigas sa buong Pilipinas. So, alam ko po ay nag-compute na po sila at na-determine nila kung ilan yung kakulangan ng Pilipinas o ng bigas. At yun po ay ang NFA Council po ang mag-approve ng ano na yon, ng quantity na yon, ng volume na yon. Ang NFA Council po ang mag-a-announce. So, sa ngayon po ay wala po akong sa posisyon na mag-announce. Pero po, definitely na-compute po ng Food Security Committee na mayroong kakulangan ng bigas.
Although po talaga naman pong malaki ang harvest o harvest ng palay nitong nakaraang palagad season, yung sinasabi nating summer crop. Totoo po yun. Subalit po yung harvest na yon ay hindi pa po sapat for the consumption of lahat ng Pilipino na sa atin. So at para po makita din po natin, yung pong summer crop natin, about 1/3 lamang ng production natin for the whole year. Karamihan po ng production natin ay nangyari, about 2/3 of the production ng Pilipinas ay nangyayari tuwing main crop. So, kailan po itong main crop na to? Ito po yung cropping ng October, November, December. Dahil po pagka main crop, tag-ulan yan, yung pong mga rain-fed areas natin ay nakakapagtanim. So, both irrigated and rain-fed areas ay nakakapagtanim tuwing yung October, November, December na anihan. Nagtatanim po yan May hanggang July. So, compared po yan noong pagkapalagad season o yung summer crop, ang nagtatanim lamang po pagkapalagad season ay yung irrigated areas. So, mas maliit po talaga yung volume na tinatanim ng palagad na ano natin. So, pagkatapos po ng palagad o summer crop, papunta na po tayo sa green month. So, hindi na po natin maaantay yung main cropping season. So, kailangan po ay talagang nakaposisyon ng bigas natin before the onset of lean month. So, ganun po ang pag-ano ng bigas. Statistics lang, ano? Statistics. Ilang bags ba ang nakukonsume ng Pilipino sa loob ng isang buwan? Ang consumption requirement po natin is 113 kilograms per annum. Hindi ko ali rice. So, ilang bags yan? 100 per annum po, period po, bawat isang tao po. So, Hindi, 113 sige. kilos po yan, parang ganun eh. So, or pwede natin i-convert yung 654,400 bags divided by around 100 million Filipinos. So, that would be the conversion. Pero po ang sinasabi ng PSA, yung Philippine Statistics Authority, the consumption requirement per capita, meron po tayong ganun data eh. Consumption requirement per capita is about 130 kilograms per annum per year. So, times po doon sa population natin. So, that would compose yung consumption requirement, total consumption requirement. So, yung pong mga, this is compared with the consumption requirement of, say, Vietnam. Konti lang siya, pang around 65 kilograms lamang eh. Bakit? Parang mahina silang kumain. Kaya tignan nyo po yung mga Vietnamese, di ba? Walang masyadong mataba sa Vietnam, sa Chinese ganun din. Walang only rice, bigyan lang. O, saka walang only rice, dito mga ganun. So, Walang panginasal. at pangalawa po, aside from yung malaking consumption requirement ng Pilipinos, yung kung nasasayag nating bigas, about 2 teaspoons a day. 2 teaspoons tuwing kain. So, sinasabi po na eksperto ng PhilRice na kung itong mga pag-aaksaya ng bigas na ito ay hindi nangyayari and we conserve our rice, baka hindi na tayo mag-import kasi about 3 million bags yung 3 million metric tons. Hindi ko masyadong maalala yung figure. Pero po napakalaki po noong pag pinagsama-sama sa 100 million o 110 million na Pilipinos, yun naaaksaya. So meron po kaming programa na noong pa po siguro mga ilang taon na natin programa yon, mga more than 1 year na naming programa, yung sinasabi namin Food Guardian Campaign na kung saan na-encourage o minumulat namin ang kamalayan ng lahat ng Pilipino na magtipid po ng bigas. Ma'am, hindi niyo nasagot yung tanong ko eh. Ang tanong ko ay ilang sako ng bigas? Ilang sako ng bigas ang nauubos ng Pilipino sa loob ng isang buwan? Dapat may conversion tayo yan. Lahat na ng Pilipino sa isang buwan, ilan? Pwede i-compute yan eh. Wala ba kayo available data niya? Pinira po ba silang balikan natin, napakinakompute muna. Ganito ang punto ko, ano? Ganito ang punto ko. Ano punto? Ang sunod kong tanong, magkano ba ang budget ninyo na binigay ng Congress para sa pamimili? Pangalawang tanong ko, ano? Ang pangatlong tanong ko, ang pangatlo pa, ano?
Pasensya na kayo, accountant ako eh. Ha? Ang pangatlong tanong ko ay magkano ang landed price kung ang gobyerno ang siyang mag-aangkat FOB shipping point ng isang sakong bigas. Kasi may nagsasabi na ang landed cost FOB shipping point ng galing sa Vietnam is only 1850. How true is that? Una po, kinakompute ko lamang po yun. Kasi yung sunod question nyo, hindi ko makompute. At pangalawa, Magkano budget ninyo? Yung budget po. Sa pamimili? Ang budget po ng pamimili ng palay ng NFA ay 5 billion. So yun po ang binigay na budget sa amin ng government sa pamimili, 5 billion. Billion. Billion po, 5 billion. Hindi naman nasasayang hindi naman naubos yan, hindi ba? Dahil nga Kasi po umiikot hindi yan namin nabuhay yung time. Opo. Umiikot yan Kung hindi namin nagamit yun, umiikot lamang po yun. And sabi ko nga po kanina, about 15% lamang yung accomplishment namin doon sa palay procurement namin itong January to May. So ibig po sabihin hindi namin nagamit lahat yung pera. Pangatlo nyo pong tanong ay yung Landed cost. Landed Opo, cost. nga nakaraang panahon kasi yung pong landed cost, depende po yun sa world market price ng bigas sa imported rice. Gaano katotoo na ngayon po- 1850? So ngayon po ay hindi Per po kilo. namin alam, kung mag-i-import kami ngayon, ay hindi po namin alam kung magkano yung presyo ng bigas sa world market dahil hindi pa po kami nagpapa-bid, hindi pa po nagpapa-tender. Hindi ba kulang kayo sa data? Hindi po, ganito po Kasi, yun. paano kayo nakadesisyon? Ang world market price po ay volatile yan. Nagbabago-bago. So, ang noong pong May 9, ang monitoring po namin is about mga around $370 per metric ton. So, pag nagpag-bid po kami, hindi po namin alam kung magkano yan. Depende po yun kasi volatile yun. Nagbabago-bago. Noong pong mga nakaraang panahon, nung kami ay nag-import noon, ang landed cost po, pati pala yung shipping, about less than 20 pesos. So, sabihin na natin 20 pesos per kilogram. 20 pesos. So, parang pati na po yung mga gastos. Landed cost na yan, di ba? Tama pala, hindi naglalayo, 1850 to 20 pesos. Yun ang isang basic data natin. With 50 billion, 5 billion po. 5 billion. Yung po 20 pesos, nagkakaiba-iba po yun. Oo nga, more or less hindi maglalayo yon kasi may competition yan. 2021. Ngayon, Okay, siguro break muna tayo. Pakiramdam ni Mameta sa congressional hearing na tayo. ilang sacks ang average consumption ng buong Pilipinas sa isang buwan? Ilan na? Isang buwan po. Sige. Andiyan na siguro yung 150 million, 102 million na tayo, di ba? Ilan sa akong bigas nga naman ka? Ilan ba? 54. 54. 54,000. Oh, 55 na. 55 more or less kasi mahigit na 500. Isang buwan yan, 54,500. 1 month. 1 month. 55,000 sacks. Okay. Kasi ma'am, nabanggit nyo kanina, medyo bagyang nga kinakapos tayo sa bigas, diba? Pero may butters tayo. Hindi pa kaya pigilan ng DA yan o ng parating nyo kay Secretary Piñon yung sakahan ngayon, nagiging commercialized na, ginagawang subdivision, kaya nawawala na lahat ng palayan. Pumunta ka lang dyan sa Northern Luzon, parting Bulacan, halos lahat yun, puro subdivision na yan. Jimmy, may makutulad sa sandali, with your respect ang NHA, ang National Food Authority, NFA, hindi under yan ni Manny Piñon. Under ito ni Secretary Ibasco, Secretary to the Cabinet. Maraming nalilito dyan. Walang pakialam si Manny Piñon sa NFA. Hindi ma'am, mas maparating lang kay Secretary Basco yung mga ganung bagay. Kay Basco, okay. Oo. Kaya sa katauhan yun, paano mapipigilan niya? Yung po ay hindi rin kay Secretary Ibasco. Ang palagi ko po yun ay sa ano yun, sa DO. Dar. Sino ba yan? DAR. Yes, dahil po ang DAR ang nag-aapruba noon sa land conversion. So yun po siguro ay isang dapat tignan din ng gobyerno na yung pag-iigpit sa land conversion dahil nga po yun ang isang dahilan kung bakit umuunti yung ating produksyon at yung ating naman population ay mas lumalaki. So marami pong factors kung bakit short o kulang ang ating produksyon at hindi natin ma-attain yung rice self-sufficiency. Ang sinasabi nga po ng mga ekonomista
yung pong ating production ay tumataas arithmetically, pero po yung ating pong population ay tumataas geometrically. Tama po. Sa mga economics books po yun. So ano po ibig sabihin? Mas mabilis pong tumaas ang population ng Pilipinas kaysa po doon sa production. So pag po, so a long time, pagdaan po ng mga panahon, mas dumadami po mas lumalaki ang shortage po ng ating produksyon. So mas nagiging mahirap yung pag-attain natin ng self-sufficiency. So, hindi lang bigas ang dadagdagan, dapat pati kondom. Kasi yun ang So, naniniwala po ako na talaga concerted effort po ito ng lahat ng mga ahensya ng gobyerno. And yung participation ng Pilipino po sa buhay. Nagugulat na ako, ma'am, kasi ako, hindi ko naman kilala yun, wala naman akong pakalam doon. Undersecretary Valdez tinanggal dahil nagre-recommenda na importation. Pero ngayon, pinag-usapan natin, mag-import tayo. Ano ito? Diba? Parang tayo ba nasa tamang direksyon ba tayo? Bakit ganyan? Before and during election, kasama kami ni Diwa dyan sa kampanyang yan, ayaw ni Digong ng importation dahil may korupsyon. Bakit ngayon parang ang nadidinig ko sa inyo at sa mga authorities, sa National Food Authority, wala tayong choice kundi mag-import. Mag-ingat kayo, baka matanggal kayo, baka ma-relieve kayo dyan. Kasi yung nangyari kay Valdez, ganun eh. Anong kasalanan ni Valdez? Mag-approve lang. No, yung kanyang opinion na okay tayo, dapat mag-import. Anong ginawa naman lang kanyang? You're fired. So, yung pong kaso po ni Yusek Valdez, sinabi na rin po ni Capsec Basco na yun ay ibang usapin po yun. So, siguro naman po ang presidente ay may basihan. So, doon sa ano na yun. Ang ngayon po ay yung importation ay nakita naman po ng Food Security Committee na kung saan sila yung talaga nagde-determine kung kailangan pa mag-import o hindi. At yun po ay siguro ay wala namang question dahil marami pong basihan ang Food Security Committee with regards to their decision and recommendation to NFA Council. May panukala si Cynthia Villar, Senator Cynthia, na gawin daw nating half rice na lang. Hindi nga, wala nakakatawa yung ano niya, pero totoo ha, sinabi niya na dapat magkaroon daw ng policy na mga Pilipino half price na lang yung kainin para makatipid tayo. Anyway, para mawala yung diabetes, kung anong epekto ng rice. Pero nakakatawa, pero sinabi niya yan eh. I-appeal daw niya sa gobyerno kung na pwedeng, kasi nga naman order ka ng isang rice, kalahati lang yung kakainin mo, tapon yung kalahati. Mag-order ka na lang ng half rice, matira ka man, 1/4 na lang yun. At least meron masisave yung napakaraming butil. Pero sa inyo siguro, ito ma'am. At isa rin po yun sa part din po yun yung Food Guardian Campaign na kung saan ang mga restaurants po ay kailangan mag-serve ng half rice. And siguro po isa pa rin pong programa ng Department of Agriculture nakaraan na nakikisama ang NFA na yung pong turuan ang mga Pilipino na kumain ng brown rice. Bakit po ganun? Una-una yung sa health natin. Pangalawa po, pag po brown rice ang talagang kinain ng karamihan ng Pilipino, ang milling recovery po ng brown rice ay mas mataas na about 10% kesa doon sa recovery ng well-milled rice. Dahil lamang po ang inaalis mo sa brown rice ay yung talukap lamang. So kung ang milling recovery ng well-milled rice ay about 65% recovery or 63 to 65% recovery. Ang brown rice po is about 75% to 78% recovery. So ano pong ibig sabihin nito? This would translate to higher volume of rice na mare-recover ng Pilipinas. At kung pong mas maraki ang milling recovery ng bigas, mas marami pong bigas na magiging available at liliit po yung ating kakulangan sa bigas. So, concerted concerted effort and program of the government. Siguro last message, ma'am. Although yung ibang mga media nasa sa Mindanao ngayon, pero anong operation ngayon sa Mindanao? Totally related sa Mindanao ito eh. Ano ngayon ang operation ng NFA, especially dun sa Marawi City na medyo may crisis talaga? So, Mindanao po ay under dun sa region namin na ARM, yung ARMM. So, tinignan ko po yung data before napunta ako dito. Ang Lanao del Sur po yun di ba, yung Marawi?
So we have about more than 38,000 bags of rice doon sa Lanao del Sur. Pero buong arm ay malaki po ang stocks natin doon. So actually po yung Mindanao area, wala po tayong problema sa bigas doon. So dito po mapapatunayan yung the importance of NFA and the important role that the NFA is playing doon sa ating ekonomiya at sa ating mga tao na kung pagkakataon po na walang masyadong bigas doon because natatakot yung mga private traders, ay meron na pong mga NFA warehouses doon at NFA rice na pwede pong ipamigay sa mga tao through the SWD. Saka siguro yung mga nagpaplano na makisawsaw sa importation na illegal din sa Mindanao, matatakot may martial law. Diba? Hindi talaga nila yan ang maraming epekto ng martial law, kaya malaking tulong din sa NFA. Ma'am, thank you. Ako po si Mami Yet Robles, ang mami at babaeng lagalag. At ito ang aking balita, news, para sa kaalaman ng buong Pilipinas at buong mundo, North, East, West, South. Hanggang sa muli! At pakialam, galaw-gaw, kung tawagin siya'y ganyan, kang karot, na trumpong